Saan po napupunta ang mga donasyon natin? Ang donations ninyo, obviously, napunta sa tree. Hindi lang po donasyon yan. Saving. You can name it whatever you want to. Investment or whatever. Pero, sino ang makikinabang sa donasyon na yun? Donasyon na lang sasabihin ko dahil we are donating it for the environment. We are donating, we are sharing something for the poor people, for the PWDs. At saka yung mga organizations ninyo, di ba? Yun ang purpose natin, di ba? But, bakit po namin ibinabalik yung sinasabi namin kanina na 10 times back? As a reward. For God loves a cheerful giver. Binibiyayaan din ng Lord yan kung sino man nag-give. Kaya ako, kahit give ako ng give, alam ko na binibiyayaan din ako ng Lord. Hindi lang 10 times. Many times more. At nafe-feel ko yan every day. Kayo rin ay parte ng biyaya sa akin. Di ba ba? Hindi lang naman pera ang biyaya. Hindi lang pagkain. Kayo ang nagsisilbing mga inspirasyon ko ngayon kung bakit ko ginagawa ito. Bakit nga tayo gumagawa ng mga iba't ibang bagay sa buhay natin? Because we need some acknowledgement to, di ba? Gusto rin natin na pag gumawa ka ng isang bagay, in-acknowledge ka. Katulad ko, kung meron akong ginawang isang maliit na bagay, kung isang pagkakamali, tinutuwid ako ng nanay ko. Kung gumawa naman ako ng maganda, binibigyan naman ako ng papuri. Good example. As a bad thing na kailanman hindi ko makakalimutan. Noong maliit pa po ako, I was 7 years old. Kailangan ko ng papel. Kinukulit ko ang nanay ko. Hindi niya ako pinapansin. Ninako ko ang 20 centimos niya. Dahil sa ginawa kong yun, pinalo-palo ko ng nanay ko hanggang sa naihi ako. Sabi ko, 20 centavos lang yun na eh. Pinalo-palo niya na ako ng ganun. Ano ba yung kasalanan ginawa ko? Sabi niya, kung may ginawa kang masama, ituwid kita. Pero kung may ginawa kang maganda, pupurihin kita. Yung ginawa mo, pagnanakaw. 20 centavos man o hindi, pagnanakaw pa rin yun. Kung kaya magnakaw ngayon ng 20 centimos, kaya mo rin magnakaw ng 20 million. Di po ba? Kailan may hindi ko po nakalimutan yun. Sabi ng nanay ko, kung kailangan mo ang isang bagay, ask for it. Huwag kang magnakaw. You ask, and it will be given. Kung kailangan ko po ang isang bagay ngayon sa Lord, I ask. Kailan may hindi niya pinagkait? Siguro pinagkait mo niya sa akin ang papa. Pero sabi niya, balang araw. Unahin mo muna kung anong unahin mo. Di ba? Kailangan, i-prioritize mo muna kung anong importante sa buhay mo. Yun nga naman, di ba? Kasi baka mamaya, makahanap na naman ako ng pipigil sa akin kung anong ginagawa ko, di ba? Kasi sabihin niya, inuuna mo ang tao. Paano ako? Yung mga ganon, di ba? So, ang Diyos alam niya kung anong ginagawa niya. Everything is timing, di po ba? Okay, balikan natin. Ang layo na nung napuntahan natin. Alright. 25 hectares. Ito po yung Forestry and Agriculture Test Training Center. Dahil po kinikilalan po ang Berry Globe as one of the most famous at kinikilala talaga na very expert pagdating po sa forestry. Diyan po pinapadala yung mga estudyante, yung mga nanggagaling po ng universidad, dito po sa Test and Training Center namin. Nakita ko po, ang place na yan, doon po talaga nila pinapakita na dahil wala po silang tubig, gumagawa po sila ng paraan. Instead na gumagawa sila ng concrete na tangke, na katulad ginagawa natin, yung mga ginagawa natin na, binibili natin na mga invention na talagang social o kaya modern, di ba? Hindi. Ang sa kanila mga tangke, dinidig lang po yun. Dinidig. Talagang nagdidig sila ng isang malaking hall. Kumukuha sila ng tubig sa river.
i-stack po ang tubig. At through that, doon nanggagaling ang mga tubig na dumadaloy sa mga drip irrigations papunta doon sa mga puno-puno ninyo. Di ba ang galing? Ayun. So, pagdating po sa pag-aalaga talaga ng trees, sila po ang experts. Okay, how the tree planting works. At we're sinasabi ko kanina na ang aim po nila is tree planting, microfinancing, and education of children. Okay, makikita ninyo na doon po mismo, yan, i-go, just go everywhere, yan. Makikita mo po niya dito, ito po yung plantation. Ang mga ito po yung mga asawa, mga lalaki. Sila po yung mga hired ng Berry Globe para sila po ang tutulong at mag-aalaga po ng mga trees natin. Yung mga asawa po nila, binibigyan din po sila ng microfinancing. Sa atin po, tinatawag na, ano ba yun, yung mga cooperatives, mga ganon, di ba? Pero, do they require any collaterals, mga cooperatives? Meron ba? Kasi itong financing, microfinancing, walang collateral. Ibig sabihin, sila lang po ang nagbibigay sa kanila ng pautang para meron naman po silang gagamitin para pamuhunan. Let's say, isang sari-sari store, na katulad ginagawa natin, o kaya para makatanim po sila ng mga gusto rin po nilang itanim ng mga food crops para ibenta, mga kamatis, mga sibuyas, mga gano'n. Yun ang nakita ko po doon talagang ipinaplat nila. And then yun, ito po, yan, neuroscience. Dito po yung sinasabing microfinancing. And of course, through that, maaalagaan po nila ang kanilang mga anak. Okay? Maaalagaan po nila mga anak at may send sila sa schools. Ito po yung eskwelahan. At nabibigyan po sila ng tubig na libre. Nagdo-donate po ang Berry Globe ng libreng tubig kasi napakahalaga po talaga ang tubig sa kanila. And it costs a lot of money. And of course, ayan, after that, saan ba mapupunta ang ating trees later? Di ba? In 20 years time. Saan ba dadalhin ng Berry Globe ang mga trees natin? So ngayon po, nag-pre-selling, and at the same time, yung mga iba later, dito mapupunta. Mga faktorya ng mga furniture, ng mga damit, kasi as you see, lahat ng makikita nyo, majority na nasa paligid natin ay gawin ng trees. Saan po galing to? Sa tree. Lahat, di ba? So, yun ang ibig sabihin na talagang napakahalaga po ng tree sa atin. Kung minsan hindi lang natin napapansin, hindi natin nare-realize. Di po ba? Pero ngayon, we know. I'm sure everybody knows about that. Ayun, how the tree planting works. Kaya yun po, that's the only way that they can actually eradicate poverty in the Philippines. So, how can we eradicate poverty in the Philippines as well? First of all, dahil sa pagbabay natin ng trees, nabibigyan tayo ng donasyon para sa church, 10%. And then, nabibigyan ng donasyon sa inyong organisasyon. Instead na mapupunta sa aking charity, ibibigay ko sa inyo. And then after that, meron din mapupunta sa PWDs, yung mga persons with disabilities. And dahil sabi ko sa Kenya, sabi ko sa Berry Globe, bakit Africa lang ang tamnan? Bakit hindi rin Pilipinas? So in every tree na mapupunta sa Kenya, ang katumbas po na hiniling ko, 2 tree sa Pilipinas. It's either tayo ang magtatanim, magkakaroon tayo ng tree planting day, o kung tayo yung tinaman, sabihin nyo lang sa akin, I will give those trees to Ligarda. Kasi si Ligarda ang may-ari ng Lunti ang Pilipinas. And I'm sure she can take care of that trees, di ba? O kaya ang University of the Philippines, Los Baños, forestry, di po ba? Pero di ba mas maganda? Tayo. Gagawa tayo ng isang araw. Pag meron na tayo mga donasyon coming from them, depende kasi kung ilan ang mga bumili. Kasi in every tree na sinabi ko, may katumbas na 2 trees na i-donate din ng Berry Globe sa atin. So pag nakaipon na tayong lahat, gagawa tayo ng day, di ba Pastor Agla? Balang araw gagawa tayo ng schedule na sabihin natin, oh, next month, or in 2 months time, in 3 months time, iset natin na magtatayo tayo ng trees dati. So, we just have to find out kung saan natin itatanim. Di po ba? Okay. Lahat ng problema, lahat may solusyon.
So we can always find out kung anong ways, paano natin maitanim yung tree na yun. Importante, nakakatulong po tayo sa ating climate change, global warming, at saka poverty.